Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagmayabang na naman itong si Bato de la Rosa sa Senado nang sabihin niya na handa siya kasama si Digong Duterte na humarap sa korte ng Pilipinas kung sila man ay litisin. Pero puro lang salita at hanging itong si de la Rosa dahil sa totoo, hindi naman nila talaga kayang humarap sa anumang klaseng paglilitis. Kung bakit ko po ito nasabi, abangan po ninyo mamaya. Panoorin na muna po natin ang mga pinagsasabi nitong si Bato de la Rosa sa Senado. Before anything else, I wish to thank this august body for the consistent show of support for the administration of former President Duterte, proof of which is the sufficient annual budget for his priority programs, including the PNP's War on Drugs. Daghang salamat. At this point, I would like to ask the members of this same august body, where do you stand in protecting our citizens? Would you be willing to enact a Philippine version of the American Service Members Protection Act to protect our citizens and our national sovereignty against those encroaching international bodies? President Rodrigo Duterte and I are not afraid to face prosecution, even persecution. But let it be done by our own people, by Philippine courts. The Philippine Rules of Procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. I wish to end the way I began, with a call to protect our people. Everything else, a warrant of arrest, the ICC's jurisdiction, our refusal to offer cooperation is simply an offshoot of that primordial question. When the dust settles, will we be siding with the ones who threaten our nationhood, or will we be found standing with our people? As for me, I hope, I trust that the office of the President and the entire executive department, including the Department of Justice, the PNP, the NBI, as well as the Legislative Department, especially the Senate, will choose to protect our people. Maraming salamat po, Mr. President. Narinig po ninyo mga kabunyog ang sinabi ni Bato de la Rosa. Ito ulitin natin. President Rodrigo Duterte and I are not afraid to face prosecution, even persecution. But let it be done by our own people, by Philippine courts. The Philippine Rules of Procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. Malinaw po ang narinig ninyo. Sabi niya, handa sila ni Digong na humarap sa kahit anong husgado or paglilitis dito sa Pilipinas. Pino-point out po kasi niya dito na walang jurisdiction ang ICC sa bansa at hindi sila papailalim dito. At tanging kapwa Pilipino lang daw sila magpapalitis. Yan po ang kanyang sinabi. Ngayon naniniwala po ba kayo? Sa mga pinagsasabi nitong si Bato, ngayon panoorin po natin ang video na ito at kayo na po ang humusga kung totoo ba itong pinagsasabi niya dito. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya dadalo sa isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Bato na hindi siya dadalo sa investigasyon, alinsunod na rin sa payo ni Senate President Cheese Escudero. Ayon pa kay Senator Bato, handa naman siyang humarap sa pagdinig, gayunman iginiit nito na kailangan niyang sundin ang payo ng Senate President bilang miyembro ng institusyon. Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo kay dating President Duterte. Decided ka na po ba not to attend sa House inquiry? Yes, decided ako. Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil I don't want him to face the hearing siya lang
samahan ko talaga siya. But this morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. So final na. Ano yung concern niyo, sir? Baka hindi maging maganda yung treatment, kaya ayaw niyo humarap sa House inquiry? Hindi naman, wala man akong problema. Expected naman talaga natin yan kapag ano, no, yung mga lalong-lalo na yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house ay siguradong they will be ganging up on me. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. But wala akong problema doon. Ang sa akin lang is na ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president as far as violating the time-honored and institutionally enshrined tradition of the legislature na yung interparliamentary or inter-chamber courtesy. So, i-clarify ko lang, sir, in-advise po ba kayo ni SP Escudero not to attend? Yes, ang sabi niya sa akin, you may not attend. So, I sought his advice, his guidance. Nung lumabas yung informasyon na ganon, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin, attend ba ko or hindi. Sabi niya, you may not attend. So, thank you, I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. And they are saying na hindi naman daw kayo iimbestigahan as senator but as former PNP chief. Walang problema nga doon. Sabi ko nga, wala akong problema. Yun nga lang. I choose not to attend. May option naman tayo eh. May option naman tayo. They can invite us. And we can also invite them. But we reserve the option to attend or not. And also them, pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende sa kanila. Depende rin sa akin. So, my final decision is not to attend. Pero sir, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because noon pa man, hindi pa nakulong si dating Senator Laila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. Yan pong mga kabunyog, nakita niyo na po ang ibig kong sabihin. Doon sa speech niya sa Senado ang tapang-tapang niya na handa daw sila ni Duterte na humarap sa anumang korte dito sa Pilipinas, pero itong imbitasyon ng Kamara ayaw mong dumalo. Abay tinalo pa kayo ng isang babae, tingnan mo si dating Senador Leila de Lima, hinarap ang kaso kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Pero kayo, lalo ka na bato dati ka pa naman na pulis at PNP chief, naduwag ka? Takot kang humarap sa inyong kaso. Kung hindi naman kayo guilty, humarap kayo. Anyway, hindi na rin nakakapagtaka pare-parehas kayong mga duwag, at iyong kaibigan mong si Kibuloy nagtatago, at balang araw magtatago na rin kayo kasama ni Digong. Bawas-bawasan kasi ang yabang at pag sinabi gawin, di ba? Ngayon sa darating na linggo may gaganapin na naman na pagdinig sa Kamara hingil sa EJK at Pogo. Susubukan ulit ng mga mambabatas na papuntahin sina Digong Duterte at Bato de la Rosa. Naomi, sa susunod na linggo ay aarangkada na ang binuong Quad Committee ng Kamara na siyang ang tututok patungkol sa mga issue sa Pogo, gayon din sa iba pang krimen sa bansa. Isa nga sa mga inaasahang inimbitahan ng mga kongresista ukol dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa isang press conference kanina, iniulat ng liderato ng Kamara na kasado na ang binuo nilang Quadcom o 4-panel committee na siyang komprehensibong tututok sa mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, gayon din sa mga usapin sa iligal na droga at umano'y extrajudicial killings nitong nagdaang administrasyon na magkakakonekta umano sa isa't isa. Kabilang sa Quadcom ang House Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Accounts at Committee on Dangerous Drugs. Sa susunod na linggo, aarangkada na nga ang Quadcom hearing at kabilang sa kanilang mga iimbitahan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa at iba pang personalidad na may kinalaman sa mga isyu ng POGO at iba pang krimen. Gate ng mga mambabatas, walang halong politika ang kanilang hakbang at nais nilang mapanaig lamang ang katotohanan at mapanagot ang mga nagkasala. Ang tanong mga kabunyog, dadalo ba ang dalawa or magtatago na naman na parang mga daga? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.